Yes, paano na tayo pang 17? Bismillah. Okay, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa tara asyamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim dhatal yamin wa idza gharabat wa idza gharabat taqriduhum wa idza gharabat taqriduhum dhata shimal wahum fi faj watim min. Okay, dito muna tayo. Okay, una, vocabulary muna tayo mga kapatid. Wa idha, okay, watara syamsa, watara, at kung makikita mo. No, dito, at kung makikita mo, ikaw, second person, ang tinutukoy dito, kung makikita mo, ikaw na nakasaksi sa lugar na yon, o ikaw makikita mo, Muhammad, o ikaw makikita mo na nagbabasa, ibig sabihin sumasaklaw sa lahat yan. Okay, bilang kausap, no? Ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Address ito sa lahat. Watara syamsa, makikita mo ang anong syamsa? Syams. Anong syams? Araw. Watara syamsa idha tala'at. Kapag makikita mo yung araw na idha tala'at, ibig sabihin ay sumikat. Okay? Sumikat. Tala'at tazawuru ang kahfihim. Tazawuru ang kahfihim, ang ibig sabihin ay dadalis this, yung tinatawag na sabihin natin, yung liwanag, yung rays ng araw, ay dadalis this, no? Doon sa kuweba nila, nandoon sila, ang kahfihim, dhatal yamin, pakanan. Okay? Sa gawing kanan. Dadalis siya, lilihis siya sa gawing kanan. So, ibig sabihin, yun yung posisyon ng lugar ng kuweba. Saan kaya ito matatagpuan, mga kapatid? No? No, halimbawa, ito yung, paano ba yung kuweba? Ito yung lalagyan ng ano ba yan? Di ako marunong mag-drawing. Sino marunong mag-drawing dito? Okay, tapos mayroong araw dito. Ano ba? Ano ba? Tapos may race ng ano, may race ng araw, pasamba yung kanan. Di ba? Bahala kayo dyan. Di ba? Di ba? So, ang mahalaga kapag sumikat yung araw, siyempre, pag umaga, dadalis this yung kanyang liwanag, yung rays nito, sa gawing pakanan. Okay, lilihis. Yung tinatawag na, yung liwanag dito sa tinatawag na kanan. Wa idha gharabat
At kapag lumubog naman ito, mga kapatid, takluhum data shimal, ay papatungong kaliwa naman. Ibig sabihin, hindi siya tatamaan ng pagsikat at saka ng paglubog. Hindi sila tinatama. No? Wahum, nasamantalang wahum sila ng mga na ashabul kahfi fajwa sa gitna ng yungib. Okay? So sa gitna ng yungib, so mantakin mo, ibig sabihin, yung yungib na ito, either saan ba yung ng entrance niyan? Nakaganon sa taas o nakaganon sa ano? I don't know. Pero this is the position, ito yung location ng yungib na yan, mga kapatid. Na kasi kapag natatamaan yung natatamaan ng araw, nandun siya sa ano, samantalang fifajwa. Ano sila? Pag natatamaan yung kanilang mga katawan ng araw, sa igit lalo sa pagsikat o tumagis sa tinatawag na paglubog, then walang duda, maapektuhan ang kanilang katawan at masisira ang kanilang katawan. Oh, ganun sila pinangalagaan ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid sa panampalan, para ma-preserve ang kanilang katawan sa napakahabang panahon. Diba? Ibig sabihin, hindi siya umiinit ng sobra at hindi siya lumalamig ng sobra. Subhanallah. Okay? At nang kanilang ginawa yaon ay tinakluban sila ng mga matinding pagtulog at pinangalagaan sila ng Allah na kung kaya makikita mo o ikaw na nakakita sa kanila, ang araw na kapag sumikat mula sa silangan ay lilihis mula sa kanilang kinaroroonan tungo sa gawing kanan. At kapag lulubog naman ay lilihis mula sa kanila tungo sa kaliwa. No? At habang sila naman ay nasa kalagitnaan ng nasa loob ng kuweba. Na kung kaya hindi sila maapektuhan ng init ng araw at hindi naman mawawala sa kanila ang hangin. Na ang ginawa namin ito sa kanila na mga palakabataan ay kabilang sa mga tanda ang kapangyarihan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, so yun yung kinaroonan ng kuweba, mga kapatid sa panampalatayang Islam. So ito ay nagpapahiwatig na ang pasukan o yung entrance ba ng kuweba, ng yungib ay nakaharap sa hilaga. Sino ba yung marunong magguhit ng direksyon, yung hilaga, timog? Dito yung dito si sikat, yung araw, pag dito siya lulubog. Kaya hindi siya tatama na isa. Kasi dito siya nakaharap. Mas pag lulubog, Ay, dito kasi lulubog pag galing sa silangan, papunta siya ng kanluran. Kaya lulubog siya nakaharap sa kapila. Di ba sa silangan ng sikat ng araw? Oo. Papunta ng kanluran. Ibig sabihin yung mga anong kuweba, ay nandun siya nakalimutan. so papuntang hilaga. Papunta ng hilaga. Kaya silangan. Yes. Paano pag ginawa natin papuntang timog? Yun. Timog ka. Kasi kabaligtaran din naman. So hilaga. So ibig sabihin yung bukana ay nakaharap sa tinatawag na hilaga. Hilaga. Dahil sinabi sa atin ng Allah na kapag ang araw ay sumisikat, ang sikat ng araw ay pumapasok sa yungib. Okay? I mean, sabihin, ewan ko sa'yo. So, ibig sabihin ay bumababa o nagbabawas ang lilim, di ba? Pag nagbawas naman kasi ng lilim yan, di ba? Okay, patungo sa tinatawag na kanan. You know, gaya ng sinabi ni Ibn Abbas, ni Sa'id ibn Jubair at saka ni Qatada. Nang word na tazawuru ay bumaba. Tazawuru kasi ang ginamit na is tazawaru ay ito yung tinatawag na bumababa. Or decreasing. Diba? Nababawasan o nagbabawas. Ano yung babawas yung ano ha? Tumatae? Nagbabawas ba ng lilim, di ba? Makikita mo yung pag yung araw, alam mo na sikat tayo, yung lilim nito, yung ano ito, parang binabawasan. Kumbaga ay naghahabol at saka sabihin natin nagbabawas. Okay? So, ibig sabihin, umahapay o dumadalisdis. Sa tuwing sumisikat ang araw sa guhit tagpuan o sa horizon, bumababa o nagbabawas ang mga sinag dito hanggang sa wala nang natitira sa ganoong lugar pagdating sa kaitaasan nito. Pagdating sa tinatawag na sabi nating midday. Okay? Kaya makikita mo na, di ba, dito yung araw, unti-unting nababawasan yung
yung ano ba, yung shade ba ang tawag dyan? Yung anino? O, yung shadow. Hanggang sa pag nasa gitna na, yung makikita mo, mapapansin mo, wala nang shade. Diba kasi, diretso na yung tinatawag na ano. So, nababawasan yung lilim o yung tinatawag na shadow, mga kapal sa panampalatayang Islam. Okay? Kaya get sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa idha garabat taqriduhum data shimal, kapag lumulubog naman, ay lilihis mula sa kanila tungo sa kaliwa. So, ibig sabihin, pumapasok ito sa kanilang kuweba mula sa kaliwa ng pasukan ito. Ibig sabihin ay mula sa kanluran. So, ito ay nagpapatunay sa ating sinasabi at ito ay malinaw na sinumang nag-iisip tungkol sa bagay na ito ay may ilang kaalaman sa astronomiya at sa mga daanan ng araw, buwan at saka mga bituin. Actually, yung mga astronomists, nung pinag-aaralan nila yung tinatawag na sabihin natin yung anong direction ng kuweba na yun, mga Ashabul Kahf. Kaya mayroon silang specific na lugar na binanggit kung saan yung kasi doon lang yung kuweba na may ganun para sa kanila. Okay, estimation nila ay dito nangyari yun. Okay? But of course, ay walang mapapanaligan mga kapal sa panampalatayang Islam. Okay? Eh kung ang pasukan ng kuweba ay nakaharap sa silangan, walang papasok dito kapag lumulubog ang araw. Di ba? Makikita mo naman, kapag yung, halimbawa, dito talaga yung araw, tapos ito yung pasukan, di ba? So, pagdating na sa paglubog, wala na. Oo. Wala talaga. So, ibig sabihin, doon talaga nakaharap, nakaganon. Kaya ba, yun ito ba, yun ito. Yes. Pero pag lumapag sa kanya, wala na. Wala. Diba? So, ganun yung mga kapal sa panampalatayang Islam. Kaya naman, dito ay kapag lumubog ang araw, kung ito ay nakaharap sa direksyon ng kibla, sa kasong ito, timog naman. Walang papasok dito sa oras ng pagsikat o paglubog ng araw at ang mga anino o lilim ay hindi kumikiling sa kanan o kaliwa. Kung ito man ay nakaharap sa kanluran, walang papasok dito sa oras ng pagsikat ng araw hanggang sa matapos ang araw na lumalampas sa kaitaasan nito at manatili ito hanggang sa paglubog ng araw. Sinusuportan ito ang ating, yung sinabi ni Ibn Kathir, at ang Allah subhanahu wa ta'ala ang tinatawag na higit na papuri. Okay? So, walang duda. So, ganun ka ano yung lugar na yun, mga kapatid. Ibig sabihin, sabi ng mga ulama, ganun sila pinangalagaan ng Allah subhanahu wa ta'ala na hindi masikatan mismo yung kanilang katawan upang hindi mapuksa. At the same time, pagdating naman sa tinatawag na gabi, hindi na ano ng hangin doon sa kanilang katawan upang sa ganun hindi ma-freeze yung kanilang tinatawag na katawan. So, ikaw ba naman na ganun ilang years lang panatili doon, tapos manatili ng gano'n at bubuhayin silang muli, ay talagang nakakamangha. Ay maaaring sa ibang tao ay ito ay isang comic story, subalit sa ating mga mananampalataya ay ito ay katotohanan at there is no impossible to Allah subhanahu wa ta'ala. Ada na ba? Okay, so Allahu a'lam bishawab. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hindi ka man yan. Mr. Fahad. Okay. Terorista to. Sino to? Hindi na siya. Mamaya natin ito. Ebro Plus ay. Wala. Parang kayo.